mainit na balita ngayong tanghali. Dahan-dahang residente inilikas dahil sa magnitude 7.4 na lindol sa Japan. Pangulong Duterte nakatakdang dumating ng Pilipinas bukas mula sa APEC Summit sa Peru. Trade at investment ng Pilipinas sa China at Russia inaasahang lalago pa. Office of the Solicitor General hinili sa Korte Suprema na i-dismiss ang kasong isinampa ni De Lima laban kay Pangulong Duterte. Operasyon ng illegal na droga sa New Bilibid Prisons tuloy pa rin ay kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. UNTV Cup second round eliminations, pinaghahandaan na ng wala pang talong Bureau of Customs Transformers. At sa ating serbisyong kasangbahay, mahigit 1,000 Bulakenyo natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Magandang tanghali. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang taxi driver na nasugatan matapos na maaksidente sa San Andres, Maynila kanina madaling araw. Narito ang report ni Bernard Dadis. Iniinda pa ng taxi driver ang kaliwang braso ng madatna ng UNTV News and Rescue Team sa nangyaring multiple collision sa intersection ng Osmeña Highway at San Andres sa Maynila pasado alas 3 kaninang madaling araw. Matapos lapatan ng first aid ng grupo ay agad inihatid na sa Philippine General Hospital ang taxi driver na si Arturo Doria. Kwento ni Doria, nakahinto siya sa intersection ng masagi ng trailer truck na biglang napakabig sa kanyang kinalalagyan matapos iwasan ng motorsiklo na nagbeating the red light sa naturang intersection. Pinalad namang nakaligtas ang 3 sakay ng motorsiklo na nagtamo lamang ng mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kinilala ang mga sakay ng motorsiklo na sina Dayan Almario, Carlos Beltran at Emmalyn Lorenzana. Wala namang nasugatan sa sakay ng truck. Patuloy nang iniimbestigahan ng mga otoridad ang nangyaring aksidente. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Pawang minor injuries pa lamang ang naitatala sa magnitude 7.4 na lindol na yumanig sa Japan kaninang umaga. Mula sa Tokyo, may report si Aga Kaakbay, live. Yes, Aga, kumusta dyan? Yes, magandang umaga, Floor. Dito sa Tokyo, Japan, 5 na ang naitalang nagtamo ng minor injuries sa magnitude 7.4 na lindol kaninang alas 5 ng umaga na yumanig sa Japan. Samantala, mula sa red ay ibinaba na sa yellow ng Japan Meteorological Agency ang tsunami warning sa Fukushima at Miyagi Prefecture. Inilagay sa red alert ang tsunami warning dahil sa pagkakaroon ng alon na may taas na 1.4 meters sa ilang lugar ng Japan. Matapos ang lindol na ay kaagad na nagtaas o inilagay sa evacuation ng otoridad ang mga tao na maaaring tamaan ng tsunami tulad ng Fukushima, Iwate, Miyagi, Ibaraki at Chiba prefectures na malapit sa karagatan. Samantala, tiniyak naman ni Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga na walang problema sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Ito ay sa kabila ng bahagyang naapektuhan ng pagyanig ang cooling system ng planta na naging dahilan para i-shutdown ito pansamantala. Ngunit kaagad naman binuksan. Sisikapin din nating makontak ang Embahada ng Pilipinas sa Japan para sa update kung may naapektuhang mga kababayan natin dito sa Japan patungkol sa naganap na lindol kanina. Yan muna, Floor, ang update dito mula sa Tokyo, Japan. Balik sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Aga Kaakbay. Nagulat live mula sa Tokyo. Nakatakdang dumating sa bansa bukas si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Asia Pacific Economic Cooperation Summit sa Peru. Dala ang inaasahang paglago pa ng trade and investment mula sa China at Russia. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Cos live. Go ahead, Rosalie.
Yes, magandang tanghali, Flor. Pauwi na ng Pilipinas si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa 2 araw na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Lima, Peru. Dahil sa haba ng biyahe, bukas pa ng alas 11 ng gabi ang inaasahang arrival ng Pangulo sa Davao International Airport. Dito inaasahan ang pag-uulat niya sa magandang bunga ng kanyang pakikipagpulong sa mga pinuno ng Russia at China na sina President Vladimir Putin at President Xi Jinping sa sidelines ng APEC Summit. Ayon kay Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, nasa $2.5 billion na halaga, US dollars na halaga ng mga produktong pang-agrikultura tulad ng saging at mangga ang commitment ng Russian government na imports mula sa Pilipinas. Bukod pa ito sa mga target investment ng Russia sa sektor ng enerhiya, rail car building at manufacturing ng rails at metals at maging sa sektor ng turismo sa bansa. Dati, nasa 80 milyong US dollars lamang ang trade volume ng Russia sa Pilipinas. Samantala, muli ring binigyang diin ng China ang commitment nito sa bansa sa usapin ng trade and investment. Ayon kay Pangulong Duterte, naging productive at informative ang pagpupulong niya kina Presidents Putin at Xi Jinping. Floor? Rosalie Cos nagulat mula sa Malacanang. Samantala bumuna ng grupo ang Subic Bay Metropolitan Authority o kay SBMA na mag-imbestiga sa tuneladang smuggled steel bars galing China na ipinasok sa Subic Freeport at sinasabing dahilan ng pagpaslang kay Deputy Commissioner Arturo Lachica. Mula sa Bataan may report si Joshua Antonio live. Joshua! Lakay tututukan ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang mga umano'y smuggling ng steel bars sa Subic na galing China. Dahil dito bumuo na ang SBMA na grupo na magsasagawa ng malawakang investigasyon ukol sa ipinasok na 4,929 metric tons na steel bars sa Subic Port mula sa China. Ang mga steel bars ay pinigil ng Subic Bureau of Customs ng 2 buwan matapos na mapag-alamang substandard at hindi aprobado ng Department of Trade and Industry o DTI. Aalamin sa investigasyon kung sino ang nasa likod ng pagpapalabas sa Subic Port ng toneladang steel bars. Sinabi ng PNP na tinitingnan na rin ito kung may kinalaman ang mga smuggled steel bars sa pagpatay kay Deputy Commissioner Arturo Lachica na nauna na nagpahayag na paimbestigahan ito. Pinatay si Lachica nito lamang November 17 matapos na tambangan ng riding tandem criminals. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Joshua Antonio. Nagulat mula sa Bataan. Hiniling ng Office of the Solicitor General sa Supreme Court na i-dismiss ang kasong sinampa ni Senador Leila de Lima laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Manila, may report si Roderick Mendoza live. Roderick. Lakay, itinadidismiss ng opisina ng Solicitor General sa Korte Suprema ang isinampang kaso ni Senador Leila de Lima laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Katwiran ng Solicitor General, may absolute immunity sa lahat ng kaso ang Pangulo, kabilang na dito ang inihaing writ of habeas data ni de Lima. Sinabi pa ng OSD na sa kanilang memorandum na matagal ng doktrina ng Korte na hindi maaaring kasuhan ang isang nakaupong Pangulo at wala silang nakikitang dahilan upang baguhin ito. Una nang inatasan ng Supreme Court ang OSD at si de Lima upang magbigay ng kanilang posisyon sa issue ng presidential immunity. Ayon sa Korte Suprema, mahalagang maresolba ang iso bago sila magpasya kung aaksyonan o hindi ang inihaing writ of habeas data ni de Lima laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Layunin ng petisyon ni de Lima na hamunin ang immunity ni Pangulong Duterte at patigilin ang umano'y paniniktik at pambabasto sa kanya bilang isang babae. Sakay? Maraming salamat, Roderick Mendoza. Nagulat mula sa Maynila. Ipinahayag ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre na 2 prosecutor ang pinalipat niya sa Visayas at Mindanao kaugnay ng kampanya ng pamahalaan laban sa katiwalian. Nagbabalik si Roderick Mendoza. Kinumpirma ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na ipinalipat niya sa Visayas at Mindanao ang 2 matataas na piskal ng DOJ bilang bahagi ng kampanya laban sa katiwalian. Sa bisa ng kautosang ipinalabas ng kalihim, itinalaga bilang OIC ng Provincial Prosecutor's Office ng Guimaras si Senior Deputy State Prosecutor Chodor Villanueva, habang nalipat sa kaparehong posisyon sa Compostela Valley si Senior Deputy State Prosecutor Miguel Gudjo. Paliwanag ng kalihim, pansamantala lamang ang pagkakalipat sa 2 at magtatagal lamang ito ng 3 buwan. I'm just exercising my prerogative because I want to disrupt the rhythm of corruption.
So, nag-umpisa lang ako ng ganyan. But ayaw na ayaw nilang makakanti sila eh. Para bang they have vested right dun sa position na which they could not be assigned anywhere. Hindi idinetalye ni Secretary Aguirre kung sangkot sa katiwalian ng dalawa. Ngunit kinumpirma nitong marami silang natatanggap na mga sumbong laban sa ilang mga prosecutor. Kami mga 5 buwan na rin dito. Katakot-takot ang nare-receive kong mga reports. Maraming reports na pinagsusugalan nila yung mga kaso. Kung sino mag-handle. Tapos mayroon diyang nagpapabaya ng ito ang sin of omission or parang criminal negligence na na hindi ginagawa yung kanilang trabaho. Isaan niya sa napabayaan ang kaso ng pamamaslang kay Ruby Rose Barameda na personal na idinulog sa kanya ng mga kaanak ng biktima. Idinadahilan niya ng piskal na sira ang kanyang printer kaya't hindi nagagawa ang dapat gawin sa kaso. Matagal na yung sinabi nung Barameda, bago pa lang kami pumunta na dito at nagsasabi, Secretary Aguirre, aping-api na kami. Aping-api na kami, tulungan mo kami. Ibinunyag din ang kalihim na nagsasabwatan sa ngayon ang ilang piskal at empleyado ng DOJ upang matanggal siya sa pwesto. Isaan niya sa mga ipinalipat niyang piskal ang naroon sa pagpupulong sa isang hotel sa Maynila nitong Biyernes kasamang ilang city prosecutors sa Metro Manila. I will be able to know them. Malalaman ko rin yan who are present. I will be asked them to explain why they met in that particular time. It's a government time without getting any permission from the Secretary. May hamon din si Secretary Aguirre sa mga piskal na sabay-sabay silang mag-hain ng resignation upang magkaalaman kung sino sa kanila ang sasagipin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Inihain na kanina sa Senado ang Tres Marias Bill na panlaban sa gender-based violence, sexual harassment at rape. Mula sa Senado, may report si Joyce Balancho live. Magandang tanghali sa iyo, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Waila. Kasabay nga ng selebrasyon ng International Week Against Women and Children, tatlong panukalang batas na tinaguri ang Tres Marias ang inihain ni Senator Risa Hontiveros ngayong araw sa Senado. Ito ay ang panukalang batas na kokontra sa gender-based electronic violence, lalo na sa internet, isang bill para sa pagpapalakas ng Anti-Rape Act of 1997 at isa pang panukalang batas para amyendahan ng Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Kasama ni Hontiveros na naghain ng batas ang human rights advocate na si Dr. Silvia Claudio at si Ann Nicole De Castro na biktima umano ng gender-based violence sa internet. Kwento ni De Castro, nakatanggap siya ng sexual harassment sa Facebook nang kumalat ang kanyang picture ng pakikisama sa protesta laban sa pagpapalibing kay dating President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, ang kanyang mga panukalang batas ay siyang sagot din sa umanay pagpapalaganap ng mga chismis at paninira laban kay Vice President Leni Robredo. Layon ng Gender-Based Electronic Violence Act ni Senator Risa Hontiveros na pagbawalan ang misogynistic o homophobic attacks sa social media kung saan kalimitang biktima ang mga kababaihan at kabataan. Nais rin ng panukalang batas na ito na magpataw ng kaukalang penalties sa sinumang gagawa nito. Maliban dito, nais din ni Senator Hontiveros sa isang panukalang batas na i-introduce ang konsepto ng sexual harassment between peers at sexual harassment na ginawa sa superior officer na isang subordinate, katulad na lang ng estudyante sa isang teacher o ng trainee sa isang trainer. Maliban dito, nais ni Hontiveros na itaas pa ang edad ng statutory rape mula 12 taong gulang sa 18 taong gulang at isama pa sa batas ang iba pang aggravating circumstances. While ayon nga kay Senator Risa Hontiveros, sa pamamagitan ng mga panukalang batas na ito na nga ang panahon para tapusin na ang culture ng rape at male sexual violence sa bansa. Waila? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancho mula sa Senado. Tiwala si suspended Senator J.V. Ejercito na may papanalo niya ang kasong technical malversation na isinampa laban sa kanya. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Mon Oxon live. Go ahead, Mon. Yes, Waila, masaya si suspended Senator J.V. Ejercito sa kinalabasan ng paglilitis ngayong araw. Kumpiyansa ito na sa lalong madaling panahon ay mapapawalang sala siya sa kaso laban sa kanya.
Sinagawa ngayon ng Sandigan Bayan 6th Division ang unang araw ng paglilitis sa kasong technical malversation laban kay Senator G.B. Ejercito. Iniharap bilang testigo ng prosekusyon ang City Treasurer ng San Juan na si Leticia Alcober. Ito ay upang patotohanan ang bintang kay Senator Ejercito na ginamit nito ang Calamity Fund ng San Juan City pambili ng high-powered firearms noong 2008 habang siya pang alkalde ng syudad. Subalit sa isinagawang cross-examination ng depensa, napatunayan na sa General Fund at hindi sa Calamity Fund ng lokal na pamahalaan kinuha ang pinambili sa mga high-powered firearms. Sinabi rin ni Alcober na 1.9 million lamang ang kinuha sa budget at hindi 2.1 million gaya ng nakasaad sa charge sheet. Pinatunayan rin ng kampo ni Senator J.P. Ejercito na nakasaad mismo sa ordinansa ng lungsod na 5 milyong piso ang budget na dapat ay nakalaan sa pagbili ng mga armas at ipinuntong 2.1 million lamang ang ginamit ni Ejercito. Ayon naman kay Senator J.P. kung totoo nais siyang nakawin ng 92 million pesos, dapat isinagad nila ito sa 5 milyon na siyang aprobadong budget sa pagbili ng mga firearms. Waila. Maraming salamat sa iyo, Monokson, mula sa Sandigan Bayan. Susunod, isang low pressure area na namataan, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas. Bahagi ng Drug Rehabilitation Center sa Fort Magsaysay bubuksan na sa susunod na linggo. At singer-comedian na si Blackjack natagpo ang patay sa loob ng kanyang apartment. Ng presyo ng gasolina ng ilang kumpanya ng langis ngayong araw. Epektibo kaninang alas 6 ng umaga, 10 sentimos ang nadagdag sa presyo ng gasolina ng Petron, Shell, PTT Philippines, Unioil at Phoenix Petroleum, Flying V at Sea Oil. Wala namang paggalaw sa halaga ng kerosene at diesel. Isang low pressure area ang namataan ngayon ng pag-asa sa posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility bukas. Narito ang report Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Sa ngayon po ay umiiral pa rin itong easterly, so yung hangin na nagagaling sa may silangan. Malaking bahagi naman ng ating bansa makakaranas ng magandang lagay ng panahon. Pero chance na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms, so yung biglaang mga pagulan pagmumula po dyan sa may area ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at region po ng Bicol, maging yung Eastern Visayas and Caraga region. Ayon naman po sa pag-asa, sa ngayon po ay wala tayong naranasan na epekto nitong amihan o yung northeast monsoon, at meron tayong isang binabantayan na low pressure area. Ito po ay nasa 1,400 km sa east-southeast po yan ng Mindanao, at ayon sa pag-asa maaaring ang bukas ay pumasok na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Dalawang senaryo po ang nakakita ng pag-asa. Maaari po itong dumikit sa may area ng Mindanao at gumapang sa may eastern section po ng Pilipinas, at posible po itong maging isang bagyo. At ang isang senaryo naman po ay maaari itong mag-cross o dumaan sa ating bansa at tumagos po dyan sa may area po ng Northern Palawan. This week, ina-expect po natin na kung yan ay magtutuloy-tuloy, magiging maulan po ang eastern section ng Pilipinas. Yung ating latest sa lagay ng panahon, balik sa Jazz Studio. Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Naghahanap ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng 2 milyong hektaryang lupain para taniman ng kawayan at bakawan bilang panlaban sa climate change. Nagbabalik si Ray Pelayo. Mag-uumpisa na ang Department of Environment and Natural Resources sa paggawa ng paraan upang mabawasan ang epekto ng climate change sa bansa. Ayon kay Secretary Gina Lopez, dahil payag na si Presidente Rodrigo Duterte na pirmahan ang Paris Agreement, ay isusulong ng kagawaran na maratipikan na ito bago matapos ang taon. Layunin ng Paris Agreement na malimitahan ang pagtaas ng temperatura sa mundo sa 1.5 degrees Celsius. Ayon sa kalihim, labis na maapektuhan ang likas na yaman ng Pilipinas kapag hindi napigilan ang pagtaas ng temperatura. We're the center of marine biodiversity of the entire planet. If we hit 2 degrees, we kill whatever we have, and we kill the lives of our fishermen. Naghahanap na ang DENR ng tig 1 milyong hektarya ng lupa na maaaring tamnan ng mga bakawan at kawayan. Ayon kay Lopez,
Maraming nakukuhang lamang dagat sa mga lugar na may bakawan bukod pa sa proteksyon nito kapag may dumarating na bagyo. Gagamitin naman ang kawayan sa paggawa ng mga low-cost at typhoon-resilient na mga pabahay. The biggest mangrove plantation in the country is man-made. And guess what? Because of this mangrove plantation, the people of Bohol didn't suffer from Typhoon Yolanda. Maaaring makakuha ng pondo ang Pilipinas mula sa $100 bilyong na pagtutulong-tulungan ng mga bansang mauunlad na kasama sa Paris Agreement na magagamit sa climate change mitigation and adaptation. Subalit bukod dito ay nakakuha na ang Pilipinas ng tulong na $3 bilyong mula sa Green Climate Fund at $5 bilyong mula sa Germany. Tutulong din ang France sa rehabilitasyon ng Pasig River, gayon din sa renewable energy. Ito ang ilan sa iniuwi ng kalihim mula sa United Nations Climate Change Conference sa Morocco noong nakaraang linggo. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakatakdang lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order para sa full implementation ng Reproductive Health Law. Narito ang report ni Aiko Miguel. Tiniyak ni Commission on Population Executive Order Dr. Juan Antonio Perez III na hindi magkakaroon ng conflict sa desisyon ng Korte Suprema na mapigilan ang pagpapatupad sa ilang probisyon ng Reproductive Health Law. Ito ay sakaling maipatupad na ang RH Law sa bansa sa pamamagitan ng isang executive order na nakatakdang lagdaan ni Pangulong Duterte. The executive order will make the position of local governments and other agencies stronger and will ensure na may funding over time, over the next 5 years. The Supreme Court TRO is affecting the part of the program. Ang EO ay isa sa mga nakikitang tugon upang makamit ang 10-point socio-economic agenda ng Administrasyong Duterte, kung saan nakapaloob ang target na pababain ang poverty incidence sa Pilipinas sa 17% pagsapit ng 2022 mula sa kasalukuyang 26%. Layo nito na maisulong ang Responsible Parenthood at Reproductive Health Law sa pamamagitan ng pag-abot sa mga itinuturing na mararalitang pamilyang Pilipino. Sa kauna-unahang National Family Planning Conference sa bansa na nagsimula kahapon, pinaliwanag ng DOH ang kahalagahan ng pagsusulong sa RH Law. Sa ilalim ng EO, tutukuyin ng LGU kung sino ang mga kababaihang nangangailangan ng family planning services upang mapababa ang bilang ng unwanted pregnancy, partikular na sa mga kabataan. Family planning is one of the pillars to ensure rapid reduction of maternal death and at the same time achieving the desired family size of women or couples among the poorest of the poor families of the country. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula 2011 hanggang sa kasalukuyan, nasa 209,000 teenage pregnancies na ang naitala. Kaya umaasa ang POPCOM na sa lalong madaling panahon ay maipatupad na ang executive order upang hindi na mabinbin pa ang mga programang tutugon sa problemang may kinalaman sa paglobo ng populasyon sa Pilipinas. We hope that they will be signed soon. And I think when the proper time comes, the President will speak about this issue that he has been referring to even during his campaign, the need for a good program on family planning to realize a desired family size for Filipinos. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ayun naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Deb Riveral, live mula sa Cebu City. I would to, Deb. Yes, daghang salamat lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Ania na ang mga balita gikan sa nagalain-laing dapit sa atong nasod. Sa laing balita, gikatakda nga ablihan sunod semana ang usa ka bahin sa Mega Drug Rehabilitation Center sa sulod sa Fort Magsaysay sa Laur, Nueva Ecija. Ang unang bahin ablihan karong Nobyembre 29. Kaya niining mudawat og 2,500 nga pasyente nga mopailam sa rehabilitasyon. Kung mahuman kini nga pasilidad, kaya niining nga mopahiluna og 10,000 ka drug dependents nga gustong magbag-ong kinabuhi. Plano sa kagamhanan nga magtukod og uban pa nga drug rehab facility sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Nadawat na sa kagamhanan sa dakbayan sa Zamboanga ang 2 milyong piso nga kantidad nga tseke gikan sa Department of the Interior and Local Government o DILG alang sa Salintubig Program. Ani ang report ni Dante Amento. Un total
total de 12,800,000 pesos cantidad de cheque el recibe el gobierno local del ciudad de Zamboanga desde la Department of the Interior and Local Government o DILG. Parte este del 16 millones de pesos que reservao fondo na syudad acerca del sagana at ligtas na tubig para sa lahat o sa lintubig program del departamento. I have here with me 3 checks representing 80% of the 16 million pesos. Objetibo del salintubig program kay dali limpyo para tumael mga komunidad kita eksperyensyaw palta supply di agua. Ay usa el kantidad na rehabilitasyon, construction e mejora del mga water systems, incluido el water treatment systems, y el otro pa importante proyecto. Por medio de este, hace bajo el caso del mga waterborne disease, igual na diarrhea y otro pa sanitation related diseases por causa falta de acceso na limpyo de agua. Man benepisyo el yaabla kantidad o proyekto el 8 barangay na syudad que tormento na supply de agua, especialmente na llegada tiempo de soles. The city is a recipient of 16 million pesos worth of project to be implemented in 8 barangays in the city for waterless barangay for this year 2016. STL mga barangay di Kawit, Maasin, Mampang, Patalon, Recodo, Sinubong, Talon-Talon y Kinipot. Dante Amento, UNETV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Suportado sa lokal nga kagamhanan sa Laguna ang pagtukod og farm school sa probinsya nga gilaumang makatabang sa pagpauswag sa sektor sa agrikultura sa nasod. Ani ang report ni Sherwin Kulubong. Katatapos lamang mag-ani ng kanyang sariling palay ni Mang Rolando, isang magsasaka sa Siniluan, Laguna. At upang masustinihan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya, nagtatrabaho rin siya sa lupaing pagmamay-ari ng iba, kung saan nag-aani naman siya ng mga sariwang sibuyas. Isa lamang si Mang Rolando sa 70% mga magsasaka sa Siniluan na maaaring makinabang sakaling magkaroon na ng farm school sa kanilang lugar. Simula po June hanggang December, sibuyas po ang itinatanim. Bakit po? Kasi po yung dito po yung pagkapupala parang sa palaran kasi hinahayop. Sa farm school itinuturo ang mga makabagong pamamaraan sa pag-agrikultura, ganon din ang aquaculture at livestock. Kasi kailangan na maturuan natin sila ng bagong mga technology sa farming para mas malaki ang kita nila. Bunso dito, plano ng magtayo ng ilang local official ang farm school sa kanilang lugar. Kapag nagkaroon tayo ng ibang alternative na technology o sabihin natin mga kaalaman pansakahan, mapalalaki dahil may mga karagdagang kaalaman na pwedeng gamitin ng ating mga magsasaka. Tama yun, itong 4th District ang pinakang malaking agricultural area dito sa Laguna. So kaya dapat ating i-develop, i-promote natin para makinabang ang mga farmers. Hinihikayat rin ni Senator Villar ang mga kabataan na mag-aral sa farm school nang magtungo ito sa Laguna Polytechnic State University sa Siniluan, Laguna. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Ka na ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa dakbayan sa Sugbo, balik din ha sa inyo lakay. Daghang salamat, Deb Riveral. Patay na nang matagpuan ng singer-comedian na si Black Jack sa loob ng kanyang apartment sa Sampaloc, Manila kagabi. Si Black Jack o Joseph Formoran Amoto ay natagpuang nakadusay at nakabalot ng plastic ang mukha. Batay sa inisyal na investigasyon, natagpuan si Black Jack ng kanyang anak nang silipin ito dahil sa ilang oras nang hindi lumalabas na kanyang kwarto. Isa sa ilalim sa autopsiya ang bangkay ni Black Jack upang matukoy ang sanhi ng kanyang kamatayan. Samantala kung ang pahayag na nahuli nagbebenta ng shabu sa Guadalupe ang pagbabatayan, patuloy pa rin ang illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea! Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Pinasisilip nga ng pambansang pulisya sa Bureau of Corrections at Department of
ang pagkakasangkot ng isang inmate sa bilibid sa patuloy na pagpapakalat ng illegal na droga. Ito ay makaraang amini ng nahuling suspect sa isinagawang buy-bust operation sa Guadalupe, Makati City kahapon na ang nobyo nitong nakakulong sa New Bilibid Prison ang nagsagawa ng transaksyon para sa pagpapakalat ng mahigit 22 kilo ng shabu. Pinangalanan ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang inmate na si Hilario Labadero, nobyo ng suspect na si Maria Rosario at sa Luce na nagsisilbi nitong mga taga-deliver at taga-benta. Ipinauubaya naman ni De La Rosa sa Department of Justice kung anong aksyon ang gagawin laban kay Labadero. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Leia Ilaga. Nag-ulat mula sa Camp Crame. Susunod, UNTV Cup second round eliminations, pinaghahandaan na ng wala pang talong BOC Transformers. 4 ang nasuwi, mahigit na 4 na po ang sugatan sa bangga ng mga sasakyan sa isang highway sa Northern China. At sa ating serbisyong kasangbahay, mahigit 1,000 Bulakenyo natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Pinaghahanda na ng gusto ng BOC Transformers ang second round eliminations ng UNTV Cup Season 5 ngayong Disyembre. Tinapos ng Transformers ang first round eliminations sa 6-0 record na ang huling panalo ay iniaalay nila sa napaslang na Deputy Commissioner na si Arturo Lachica. Narito ang report ni Bernard Dades. Marlon. Hello! Hello! Pinatunayan ng rookie team BOC Transformers na isa sila sa team to beat ngayong season matapos maitalang ika-6 na sunod na panalo noong nakaraang linggo kontra NHA Builders sa nalalapit na pagtatapos ng first round eliminations ng UNTV Cup. At sa pagsisimula ng second round elimination sa Disyembre, ayon kay BOC Head Coach Kenneth Captain Marvel Doremdes, mas lalo nila itong paghahandaan. 8 koponan lamang mula sa 13 ang aabante sa susunod na round kung saan magkakasagupa na ang top 4 team sa Group A at Group B. Well, iba ng second round, no? Malalakas na yung team, especially dun sa Group A. But we will prepare hard, no? Kasi sayang tong record namin and it's carry over. So double job to, hard work, and kailangan namin ituloy itong laban ng Bureau of Customs para sa transformation. Samantala, iniaalay naman ng Transformers ang kanilang tagumpay kay Deputy Commissioner for the Internal Administration Arturo Lachica na namatay sa ambush noong nakaraang Webes. And we're motivated to play for our comrade, Deputy Commissioner Art Lachica. So ino-offer natin ng game sa kanya, and para sa kanya itong game na to. Alam mo, nandito kami again para i-reform, i-transform itong Bureau of Customs. Matatanda ang sinabi ni Customs Commissioner Nicanor Faildon na isa sa pangunahing dahilan ng pagsali ng BOC sa UNTV Cup ay upang ipakita ang kanilang sinseridad na baguhin ang imahe ng BOC at linisin ito sa korupsyon gaya ng iniatas ni Pangulong Rodrigo Duterte. Halos 3 araw lamang bago paslangin si Commissioner Lachica, pinangunahan nito ang isang MOA signing na nagsusulong ng transparency sa ahensya. The fight against graft and corruption could not be done successfully by the singular effort of the Bureau of Customs. And hopefully, before the end of the term of the President, we will have a Bureau of Customs that everybody can be proud of. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Teo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe.
4 people were killed and more than 40 injured when at least 37 cars were caught up in a huge pileup on a highway in northern China's Shaanxi province. Vehicles smashed into each other in a series of collisions at the Pingyang section of the Beijing-Kunming highway when fog was thick and the ground was wet and slippery. Police are still investigating the cause of the accident. Meanwhile, a manhunt is underway for the suspect who killed a police officer in San Antonio, Texas on Sunday. Kath Carriedo has the news. San Antonio police released surveillance video Monday of a man wanted for the killing of a police officer the day before. The video shows him visiting police headquarters the same day as the shooting. A manhunt is underway in San Antonio, Texas for the death of a police officer. And we will continue that without stop, without fail, until the suspect is in custody. And again, we consider this suspect to be extremely dangerous both to the police and to the public. Police officer Benjamin Marconi was shot inside his police vehicle while in routine stop outside their headquarters. According to investigators, the suspect might have targeted anyone in uniform, and Marconi was the first one he saw. San Antonio Police is now on coordination with state and federal authorities to capture the suspect. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue, Chicago. And in other news, North Atlantic Treaty Organization Secretary General has expressed his confidence on working with incoming United States President Donald Trump. Clarence Shaughnessy has the news. NATO Secretary General Jens Stoltenberg welcomed President-elect Donald Trump as he seeks to reassure Europe of its enduring alliance with the U.S. Stoltenberg touted the decades of alliance between Atlantic neighbors and assured the alliance that the burden of security will be shared fairly by everyone. The partnership between Europe and the United States has been rock solid for almost 70 years. A partnership that has always received bipartisan support in the United States. And better burden sharing will make the transatlantic bond even stronger. Trump had campaigned for questioning the U.S. policies of defending NATO allies who are not spending as much for its own defenses, rising alarm from NATO countries that he might withdraw U.S. military and aids from smaller countries, especially at times of aggression from Russia. The NATO chief also touted the beginning of training for Iraqi forces by the alliance, signaling its importance in defeating ISIS. Training local forces is one of our best weapons in the fight against terrorism. This year alone, we have trained hundreds of Iraqi officers in Jordan, and we recently decided to extend our training and capacity building efforts into Iraq. This training is an important contribution to the fight against ISIL. In a sign of reversal from campaign rhetoric, both NATO Secretary and U.S.-elect Donald Trump on Friday expressed the importance of enduring alliance between NATO and U.S. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, New York, USA. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo, and to our correspondents around the globe. Natulungan ng libreng medical mission ng UNTV at members Church of God International ang isang barangay sa Plaridel, Bulacan, kaya hindi na mga residente sa mga karating na lugar. Narito report ni Nestor Torres. Problema ng magkapatid na Michelle at Janet de Lima ang pagpapagamot nila at ng kani-kanilang mga anak dahil sa kahirapan sa buhay. Si Janet ay 6 na buwan nang iniinda ang masakit na ngipin habang ang kanyang 6 na buwang gulang na anak naman ay may ubo, sipon at lagnat. Ganito rin ang kalagayan ni Michelle at ng kanyang 3 anak. Kaya naman laking tuwa ng mga ito nang mabalitaan ang libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa Barangay Banga First, Plaridel, Bulacan. Mula sa kanilang bahay sa Barangay Kabyawan, kalahating oras na naglakad ang magkapatid kasama ang kanilang mga anak patungo sa Barangay Banga First.
Nagpunta po ako dito sa UNTV dahil nagpa-medical po ako at nagpa-dental dahil ilang buwan na po sumasakit ang ngipin ko. Magkaroon po ng libreng gamot. Binunutan po ako ng ngipin, isa po sa bagang. Alam niyo naman po, sa amin pong lahat ng mahihirap, malaking bagay na po ito sa amin na mabigyan po kami ng libreng check-up at gamot para po sa mga bata. At maraming salamat po sa medical mission na ito ni Brother Eli po, Soriano. Samantala, nabigyan naman ng libreng salamin sa mata si Mang Virgilio na isang traffic law enforcer. Anya, 10 taon na siyang nagtitiis na walang salamin. Sapagkat nabalitaan namin na mayroong libreng medical mission dito. Kapag patingin ako sa mata na matagal na nagtitiis at ngayon ay nabigyan kami ng salamin. Ganon din ang matingnan yung aming kalagayan, kalusugan. Umabot sa mahigit 1,000 residente sa Barangay Banga at mga kalapit na lugar ang natulungan sa libreng medical, dental at optical consultation, nakapagpa-laboratory test, nabigyan ng libreng gamot at mayroon ding mga nakapagpagupit ng libre. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ginanap na medical mission para po matulungan ang aming mga kabarangay, kabaryo at sa loob po ng Plaridel, Bulacan. Hindi lamang po ito para sa aming barangay kundi para sa buong Plaridel. Kay Brad Eli Soriano at kay Brad Daniel Rason para sa isang napakalaking medical libreng gamutan dito sa aming barangay. Maraming salamat po rin sa Kamanggagawa Foundation Incorporated, ADD Foundation International. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTBC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali.